Respect is earned, not given. Dapat may effort din para doon. Dapat pinapakita mo rin na kagalang-galang ka kahit papaano. Dapat mag-effort ka rin na igalang ang ibang tao para gantihan ka rin ng paggalang ito. Isa pong talamak na sakit ng maraming tao ngayon ay yung tinatawag na sense of entitlement mentality. Kaya hindi lang isa mong beses narinig yung expression na feeling entitled. At yan po ay sinasabi sarcastically sa mga taong iniisip na ang mga bagay na privilege lamang ay kanila ng karapatan. Kaya dapat sa kanilang ipagkaloob, dapat nilang makamtan. Yan po ang dahilan ng pagtatantrums ng mga bata kapag hindi nasunod ang kanilang kagustuhan. Yan po ang masamang espiritu sa likod ng mga taong gusto lagi na sila ay ginagalang, itinuturing na espesyal. Yan po ang dahilan sa likod ng mga salita ng tao. I deserve this. Karapatan ko ito. Entitlement mentality. At dati pa po, mayroon ng ganyan. Sa Manalakasulatan, nandiyan ang pagiging entitled ng mga Israelita bilang piniling bayan ng Diyos. Ang kaligtasan ay para lang sa kanila, sila lang ang mahal ng Diyos at hindi ang iba. Nandiyan ang pagiging entitled ng mga Pariseo at mga Eskriba, sila lang ang banal, sila lang ang mabuti, marumi na ang iba. At nandiyan ang pagiging entitled kahit na mga disipulo. So kahit sa isang mabuting tao o sumusunod kay Kristo, po pwedeng mangyari ito. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagnanais ng lahat ng mga disipulo na magkaroon ng posisyon, makaupo sa kaliwa at sa kanan kapag naghahari na ang Panginoon. Sinabi kong lahat, bagamat ang office na humihingi ng posisyon ay yung dalawang disipulo na maanak lamang ni Zebedeo. Pero kung mapapansin po niyo sa bandang huli ng Ebanghelyo ay nagalit sa kanila yung 10. At ang dahilan ay sapagkat gusto rin nila yung hiningi ng dalawa, naunahan lang sila. Entitlement po yun. Lahat sila nag-iisip ng maupo sa kanan at sa kaliwa ng Panginoon ay karapatan at deserve nila. And so Jesus was quick to remind them subtly, hindi ito dapat na maramdaman nila. Kasi ang entitlement ay isang uri ng yabang. At alam po natin ang nagagawa ng yabang noon pa man. Yan ang ugat ng kasalanan, Lucifer. At sabi nga po, pride is not just the first of the 7 deadly sins. It is in itself the essence of all sins. Mag-isip ka ng kahit anong kasalanan, may mansya ng kayabangan. Kasi kaya tayo nakagagawa ng kasalanan in the first place, iniisip natin ay ang ating sarili lang. Sa iba, masaktan man sila, lalong-lalo na sa Diyos, masaktan man ang Diyos. Wala tayong pakialam. Yun ang pinakadahilan ng kasalanan. Kaya, yung sense of entitlement na yan, yung mentality ng pagiging entitled na yan, yung sakit na yan, dapat gamutin yan. At binibigyan tayo ng Panginoon ng dalawang paraan. Ang una ay yung sinabi niya sa kanyang mga alagaan. Sabi niya kasi, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? In other words, paraphrasing this, kaya niyo bang magsikap para dito? Kasi hindi po pwedeng lahat ay ibinibigay sa atin nang hindi natin pinaghihirapan. On the part of God, hindi naman dahil may kondisyon ang kanya mga binibigay na biyaya. Remember na ayaw lang niya na tayo maging tamad o maging parang mga spoiled brat. Para saan pa't binigyan niya tayo ng talento, kalayan at mga abilidad kung hindi natin gagamitin ang lahat ng yan. And that's one of the dangers of entitlement mentality, of being entitled. Kasi somehow, by being entitled, we become powerless. Hindi dahil wala tayong kapangyarihan, kundi dahil tayo tamad lang na gamitin ang ating abilidad, kapangyarihan, talino, at kakayanan. Kasi ang tendency ng mga taong entitled, ang iasa sa iba ang lahat. It sounds like, anak niya ako Kaparapatan ko ang bigyan niya ako ng magandang buhay. Ano yon? Hindi ka na mag-aaral ng mabuti, hindi ka na magtatrabaho,
Aasa ka na lang lagi, buong buhay mo sa mga magulang mo. Sounds like, layo na nang narating ko eh. Dami ko ng achievements. At ang ganda-ganda ko kaya, igalang mo ako. Ganun lang kadali yon. Di ba mayroon tayong expression? Respect is earned, not given. Dapat may effort din para doon. Dapat pinapakita mo rin na kagalang-galang ka kahit papaano. Dapat mag-effort ka rin na igalang ang ibang tao para gantihan ka rin ng paggalang ito. You see, yun ang isa sa mga unang gamot sa feeling na being entitled, pagsisikap. But then it is not enough. Kasi pansinin po ninyo, nang sabihin ng mga disipulo kay Kristo, kaya po namin yan. Kaya naming batahin ang hirap. Kaya namin magsikap. Ano sabi ng ating Panginoon? Ang hirap na babatahin ko, ibabatahin nga ninyo, pero wala sa akin ng pagkapasya kundi nasa Ama. Ito ay inilalaan niya sa marapatang pagbigyan niya. In other words, kahit na tayo nagsisikap, tandaan po natin ito biyaya, blessing, grace pa rin ang lahat. There's no such thing as a self-made individual, self-made man. Sapagkat saan ang galing yung talento niya? Saan ang galing yung mga opportunities na naibigay sa taong yan? At saan ang galing ang buhay ng taong yan? Nasabi nga sa isang part ng Ebanghelyo, paano kung kunin ng Diyos ngayong gabi ang buhay ng taong yan na self-made man? May magagawa ba din? Anong magagawa natin? Dugtungan man natin ang ating buhay? Wala. Kaya ang lahat ay biyaya na dapat nating ipagpasalamat. Wala tayong karapatan. Kung meron man tayong karapatan, isa lang. Basahin po ninyo mamaya pag uwi ninyo. Romans 3:23 and 6:23. Isang o dalawang numero lang ang magkaiba para madali niyong tandaan. Para madali natin pare-parehong tandaan na ang tangi nating karapatan. Kung ibibigay sa atin ng Diyos ang deserve natin, punishment, death, kamatayan, ticket straight to hell. Yun lang. Sa totoo lang. At kahit na tayo nagpapakabuti ngayon, anong sinasabihin sa atin ni St. Paul? If I'm not mistaken, it's from St. Paul. All of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Our God is perfect. We are very far from being perfect. From His command, from His requirement, be perfect as I am perfect. Yun lang ang ating karapatan. Kaya nga po, minsan, kapag tayo nagpo-post sa FB, ng ating mga magagandang karanasan. Halimbawa, gumraduate ka, nakapagpatapos ka ng anak mo, ng apo mo, ng kapatid mo, pinost mo. O kaya, nakabili ka ng isang bagong sasakyan, nakapagpatayo ka at last ng bahay, hindi ka nauupa. O kaya ay nakapag-unwind ka sa isang magandang lugar. Kapag ito ay kinomentan ng mga kakilala, kaibigan, kamag-anak ng deserve mo yan. Please, wag sana nating pusuan. Wag. Kung mag-comment man tayo, kung mag-react man tayo, para hindi tayo masabihang suplado, lagay natin, praise God. O kaya, grace, blessing. Para paalala natin sa ating sarili, maging sa iba, ito ay nakamtan ko. Hindi dahil sa nagsikap ako. Hindi naman lahat ng nagsisikap, nagkakaganito. Hindi dahil sa mabuting tao ako, kundi dahil biyaya ng Diyos. Grasya ng Diyos ito. Sa gayon, maiwasan din nating magreklamo kapag nagdarasal tayo. Lord, papakabuti naman ako. Bakit nangyari sa akin ito? Lord, nagsisikap naman ako Bakit di pa rin umulad ang buhay ko? Lord, nagdarasal ako. Wala akong palyat tuwing linggo. Bakit? Nagkasakit pa rin ako. Bakit hindi pa rin ako magaling? Bakit hindi ko pa rin ako kuha ang gusto ko? Sense of entitlement. Entitlement. Mentality. Isang sakit. Sabi ko nga minsan, kung simula, halimbawa sa oras na ito, lahat ng hilingin natin sa panalangin sa Diyos, hindi niya pakinggan, which is impossible, pero granted for the sake of argument. Granted, hindi na niya pakinggan kahit anumang panalangin natin. Mga kapatid, if that will happen, kahit imposible, granted deserve pa rin ng Diyos na siya ay ating pasalamatan.
sapagkat yung pagsagip lamang niya sa atin mula sa kamatayan, pakalaking bagay na dudugtungan pa yan ng pangako niyang buhay na walang hanggan. Ano pa ang ating mahihiling? Lahat ay bonus na lang. In the first place, kung hindi niya tayo sinagip sa ating mga kasalanan at kung walang buhay na walang hanggan, walang saysay, ibigay man niya sa atin ang iniisip nating ating karapatan. In the first place, hindi na tayo makakahingi sa Kanya ng kahit ano kung hindi niya iniligtas sa kamatayan dahil sa pagkakasala ng tao. Let that sink in sa isip at sa puso natin para maiwasan nating magreklamo at magmalaki sa Diyos. Lahat ay biyaya. Hindi natin deserve. Ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi dahil nauobliga siya, kundi dahil tayo ay mahal niya. Hindi ko sinasabi na wag na tayo magdasal, hindi ko sinasabi na wag na tayong magsikap. At tulad ng sabi ko nung una, gusto ng Diyos na tayo nagdarasal, gusto ng Diyos, for that matter, na tayo nagsisikap. Pero sana ang ating mga pagdarasal at pagsisikap, tulad ng ginawa later on ni Santiago Apostol, nang hindi binigay literally, according sa kanyang pangunawa, ang hinihingi niya sa Panginoon. Hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit, hindi siya lumayo sa Panginoon, patuloy pa rin siyang nagdasal, patuloy pa rin siyang nagsikap. Pero ang kanyang pagdarasal at pagsisikap ay katumbas na lang ng kanyang buhay pasasalamat. Hindi siya nagdarasal, hindi siya nagsisikap para diktahan ng Diyos, para magmalaki sa Diyos. Nagdarasal siya at nagsisikap para pasalamatan ang Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.